Magre-request na nga ba ng trade itong si Nards Pinto para mapunta sa ibang koponan? Iyan ngayon ang tanong ng mga maraming fans dahil nakita na nga natin na very crowded na itong guard position ng Barangay Ginebra. Babalik na si L.A. Tenorio sa game ng Ginebra kontra dito sa Terra Firma Jeep. Ibig sabihin yan malamang maging rotation ng guard dito. Itong si L.A. Tenorio at si Stanley Pringle plus nandyan si Maverick Ahanmisi at itong si Scotty Thompson. At syempre alam natin na pagbalik ni Jeremiah Gray, iyan ang gagamitin ni Coach Tim Conto sa kanyang rotation. At itong mangyayari dyan, itong si Pringle at si Gray doon sa shooting guard at itong si Tenorio at si Ahanmisi naman sa point guard. So ibig sabihin, mawawalan talaga ng pwesto itong si Nards Pinto, pati nga itong si Bon Pesumal, itong si Scotty Thompson kasi pwede yan na small forward. So sa ngayon, hindi na nakapagtataka kung sa tingin ng ibang fans ay baka mag-request na ng trade itong si Nards Pinto dahil mawawala na siya ng playing time dito sa Barangay Ginebra. At sabi nga nila, maganda naman ang performance dito si Pinto at nakita nga natin dito kay Arvin Tolentino na pag siya ay nabigyan ng playing time kung ano ang kaya niyang gawin. Nakita naman natin 20 points, 25 points, ganyan kung umiscore ngayon itong si Arvin Tolentino sa Northport. Kaya kung itong si Pinto ay mapupunta sa isang koponan kung saan mabibigyan siya ng playing time, maipapakita niya dun talaga kung ano ang kaya niyang gawin. So hindi na nakapagtataka kung ito nga si Pinto ay mawala sa Barangay Ginebra at eventually ito ay mag-request ng trade. Ang tanong na lamang ay kung saan koponan siya ngayon mapupunta, pero sigurado maraming magkaka-interes. Mukhang nagpanik na itong San Miguel Beer dahil nga dito sa injury kay June Mar Fajardo at dito kay Vic Manuel. At sabi nga nila dahil nag-underperform din itong si Moala Tautua. So balita na noon mukhang kung ito raw si Navarro o kaya si Lucero ang kunin. Pero ang isa pang tinitignan ngayon ay itong si Jason Perkins. Nakita naman natin kung gaano kaganda ang nilalaro nitong si Perkins dito sa Phoenix Fuel Masters at 5-1 nga ang record nila. So hindi na nakapagtataka na gustong makuha ng San Miguel Beer itong si Jason Perkins dahil ito raw ang pwedeng pumalit o humalili dito kay Vic Manuel dito sa power forward ng SMB. Kung sakasakaling makuha nila si Perkins, magkakaroon sila ng isang versatile na power forward na pwedeng may inside game at may 3-point shooting pa na wala itong si Vic Manuel. Pero syempre, mahirap makuha itong si Perkins dahil alam natin independent team ang Phoenix, so hindi nila yan basta-basta ibibigay. Kinakailangan tignan natin kung sino at kung ano ang mai-offer ng SMB para mapapayag itong Phoenix Fuel Masters na makuha ng San Miguel Beer itong si Jason Perkins. Matagal nang napapabalita na itong si Perkins ay tinatarget ng SMC at ng MVP Group. Pero ngayon ang tanong, sino kaya ang hihinging kapalit nitong Phoenix Fuel Masters at mapapapayag kaya ito ng SNB? Siyempre, lahat ng yan ay nakasalalay. So kung ano ang magiging plano ni Alfrancis Chua dito dahil ang tinitignan ay ang future ng San Miguel. Ito si Fajardo mas malamang mauna pang bumalik dito kay Vic Manuel at yan ang inaalala talaga ng SMB, yung kanilang power forward spot na medyo mahina ngayon. Posible nga kaya napalitan ng TNT itong si Ronde Hollis Jefferson at ang gamitin nila ay ito si KJ McDaniels, yung dati nilang import na maganda rin ang pinakita. Siyempre magtatanong yung iba bakit mapapalitan itong si Jefferson, pero mukhang nag-i-struggle talaga itong TNT Tropang Giga dito sa konferensya na to. Kahit sabihin pa natin na dahil yan dito sa pagkawala ni RR Pugoy, Poy Eram at Mikey Williams, alam naman natin na usually ang ginagawa ng mga teams kapag sila ay may problema sa ganitong konferensya ay nagpapalit ng import dahil mas madaling magpalit ng import kaysa mga local players na idadaan pa sa trade. So sa ngayon, nakikita rin natin na ito si Jefferson nakakakaroon na ng tinatawag na frustration dahil nga madalas siya na nga bumubuhat dito sa TNT Tropang Giga at yung kanyang mga teammates hindi masyadong nakakatulong.
At syempre, kapag na-frustrate yung import, na apektuhan din yan yung mga local players. Nakita naman natin itong si Thomas Robinson na kahit mahusay yung kanyang attitude, ang nagiging problema dito sa NLEX at yan ang dahilan kung bakit siya pinalitan. Samantala itong si RHJ, nakikita na rin natin na na-frustrate na siya dahil doon sa mga sunod-sunod na talo nitong TNT Tropang Giga. At syempre, kasi sanay siya, of course, na nananalo at alam natin yung huling game nga nila kontra dito sa Meralco Bulls, hindi rin yata naging maganda ang performance ng ibang local teammates niya. So abangan na lang natin. Pero I am sure bibigyan talaga ng maraming chances yan si Jefferson. At hindi yan basta-basta papalitan ng TNT unless sigurado sila na magiging mahusay talaga yung kapalit nito. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta ng mga susunod na laro nitong TNT Tropang Giga. At yan ang magdedetermine kung sila ay magpapalit ka ng import o hindi na. Nakaisa na itong Rain or Shine Elasto Painters nang talunin nila ang Blackwater kahapon. Pero itong Converge Fiber Xers ay bokya pa rin pagkatapos matalo ng 1 point dito sa Phoenix Fuel Masters. Sayang dahil na-foul pa naman itong si Aljun Melesio pero na-miss niya yung tatlong free throw. Actually 0 out of 13 itong si Melesio at ang sama talaga ng laro niya doon sa game na yon. Kaya hindi na nakapagtataka na natalo nga itong Converge Fiber Xers. Dahil sa ngayon, sila na lang ang team dito sa PBA sa Commissioner's Cup na wala pang panalo. Wala pa rin balita kung magpapalit sila ng import o kung mananatili na si Bogdanovic na ang kanilang gagamitin hanggang matapos ang konferensya. So sa ngayon, ang maliwanag dito, itong Converge Fiber Xers, tuloy-tuloy ang mga talo nila. Siyempre, hindi matitigil yung usapan na talagang tanking mode na sila para makakaroon ng tinatawag na tsansa na makuha itong si Justin Baltasar sa darating na draft. Kaya tignan na lang natin. Pero sabi nga nila baka itong Converge pinipilit naman talagang manalo pero sa bandang huli hindi talaga kinakaya dahil kita naman natin dito sa laban kontra Phoenix tumaban sila talaga hanggang huli pero naging problema talaga medyo minalas. At ang tanong ngayon ng karamihan naman kung talagang desidido ang Converge na manalo, bakit hindi nila pinapalitan yung kanilang import? Hindi katulad nitong Rain or Shine Elasto Painters, nakita nga natin ang ginawa nila na pinalitan agad. At maski na itong NLEX Road Warriors, kahit mahusay itong si Robinson, pero kung sa tingin nila hindi nakatutulong doon sa kampanya, ay pinalitan nila agad. So tignan na lang natin kung ganyan ang mangyayari dito sa Converge Fiber Xers, kung eventually sila nga ay magpapalit na ng import para naman ipakita na seryoso talaga sila dito sa Commissioner's Cup na mag-compete at manalo. Happy 32nd birthday sa ating taga-subaybay na si Jessica Luking Antorio mula kay Daryl Kim Pioquinto. At shoutout din kay Calvario Mix Vlog, Michael D, kay Jonald Malyari, RG Bueno at Dalina Family, JJ Sibong, Jonel Alagon at Celino Valles Family, kay Katsakino Dukusin, kay Joseph Pineda. Binabati din natin si Donel Santiago, si Jason Mendoza, si Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Curly Baduria, Edwin Carmona Jr., si Dionisio Mercado, si Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Ronald Barbosidad, si Rico Olarte at ang iba pa nating taga-subaybay.